Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pagiging matatag ni BP Inday Sara. Hindi siya nagpapatinag despite sa mga kaliwat kanan non-stop na panggigipit sa kanya. Pinailan na siya ng kaso ng PNP, sinusubpoy na siya ng NBI, hindi siya nagpapakita. Tapos, sa press conference niya kahapon, sabi niya, wala na akong tiwala sa kanila. Hindi sila patas. Sabi niya, talagang palaban ng ating BP Inday Sara. Okay, pakinggan natin itong part of the press conference niya kahapon at bigyan natin ng reaksyon. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito. Yung NBI. Dahil kung nakita niyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na mga... Yan. Yung nagsalita ang Pangulo, yung reaksyon niya sa threat, assassination threat, these criminal activities. Nabanggit yan eh. So, nandun na. May conceive idea na. May nangyari ng krimen. So, bakit? Kaya yan ang sabi ni BP Sara. Hindi na ako magpapakita. Ang NBI naman, ang pahayag na NBI, bigyan pa nila si BP Sara hanggang December 31 to show up. Tignan natin. Patigasan na ito ng legal prowess. Sorry, hindi ko maalala yung exact words na sinabi. Pero sinabi niya, ganitong mga kriminal na agent. Sinabi niya, ganitong mga kriminal. When I read the subpoena, I read there, it was for grave threats, na hindi naman grave threats yung ginawa ko under the revised penal code, and it is for anti-terror law. So, napaisip ako, bakit anti-terror law ang iniimbestigahan nila. And then, so it's not the first time that I've heard of the anti-terror law. So, yun ang umaalma si BP Sara. Kasi nga, ang ina-apply na sa kanya yung anti-terrorism law. Nako, mabigat yun. Para yun sa mga kalaban talaga ng Estado. Itong mga makakaliwa, mga extremist, mga multi-ISIS. So, mabigat na batas yun. Bakit? Terorista na ba si BP Sara? Dahil lang sa kanyang comment na kung gugurgurin ako, ayun, may kinausap na rin ako na gugurgur sa kanila. O di ba may kondisyon na nagpapaliwanag siya kasi hindi nila naintindihan na yung may nauna nang nagtangka sa buhay ni BP Sara. Yun ang kanyang ibig sabihin. So, ayun, tingnan natin kung how these things will go on. Napakabigat yun. Magiging terorista na ang ating Vice President. Used against a person, so the first time I read about it, they used it against Congressman Arlene Perez. Na evidence na siya ang na-threaten eh. So alam niya kung sino nag-threat sa kanya. May proof ba tayo? Yung mga ganon, yun ang mga kailangan namin kay Vice President. But then, we will go over nung... Okay, in fairness sa NBI Director, saludo ako dito kay retired judge sa Santiago. Ito, matinong pulis dati. High school pa ata ako, nababalitaan ko na, nababasa ko na exploit niya. Member siya ng SWAT. At nakakatuwa. At nakapag-aral siya, then naging abogado, naging judge, retired, tapos naging NBI Director. So in fairness to him, maganda yung record niya. But alam niyo na, sa politika, baka wala nang tiwala si BP Sara dahil sa political inclination. Reading between the lines kami. Paano ba siya na-threat? Sino ba nag-threat? Anong bang mga circumstances ang sinasabi niya na na-threaten siya?
So, ganun po kahirap lalo ang aming gagawin na investigation about the threat on her. Well, meron namang katwiran na mag-isip ng gano'n si Vice President because really, we are under the SOJ. But then, lagi ko namang sinasabi sa inyo, we are only mandated by our law. Yung Republic Act 10867 na minamandate ang NBI to step in whenever there is threat to the President, Vice President, down sa Chief Justice. So, at ito naman na siguro nakikita nyo naman, lagi tayo nagkakausap tungkol this case, ay talagang pinipilit ko na ipaliwanag sa inyo, sa taong bayan, kay Vice President, that the investigation will be impartial. Yan. Yun po ang statement ni Judge, retired Judge Santiago. Naulitin ko, para sa akin ha, matinong government official ito sa akin. But, hindi natin masisi si VP Inday Sara. Kasi nga, ang NBI under ng Department of Justice. So, basta nasa tight situation. Mahirap yung kalagayan ngayon ng NBI dahil mandated nga sila sa batas na mag-imbestiga. Tingnan natin anong mangyari. Salamat at binigyan pa nila ng palugit si VP Sara up to December 31. Kaya lang, sa tingin ko, buo na ang desisyon ni VP Sara na hindi siya dadalo, hindi siya magpapakita. Kami mananatiling NBI ang institusyon na mapapagkatiwalaan ng ating taong bayan. Okay, speaking of NBI as a whole, ako, saludo rin ako sa yung overall performance ng NBI. Compared sa other law enforcement agencies, malayo ang NBI yung kanilang image as far as I'm concerned. Isa sa mga, ito nga, naririnig ko lang ito pag may nagkakaso-kaso na at medyo hindi sila satisfied sa PNP. Punta tayo sa NBI, mas makakuha tayo ng tulong sa NBI. Ganon yung naririnig ko sa mga civilians. So, good job po sa NBI, lalo na itong director nila, retired Judge Santiago. Kailan ngayon naiipit sila sa gulong politika. Ang lahat ng tao. So, hindi natin siya masisisi kung gano'n ang pag-iisip niya, but then kami nananatili, malinis ang aming konsensya that the investigation will be fair, wala kaming kikilingan, walang pinoprotektahan. Ano sa tingin niyo? Naniniwala ba kayo sa pahayag ng NBI Director na patas lang sila? Paki-comment ko no. Although, believe talaga ako dito kay retired Judge Santiago na napakaganda. Di ba? Malumanay siyang magsalita. Madaling maintindihan na magiging patas lang sila. At naiintindihan niya yung agam-agam ni VP Sara na wala nang hindi na patas ang ano nila dyan. Servisyo. Why yun? Spicier! Tastier! Protektahan. Ganun po. Serbisyong totoo lamang. Nag-enjoy. Hello, you have a question, ma'am? Okay. Yes, ma'am. The lawyers presented me with options, and I asked them if I needed to go to the NBI for the subpoena, and then they said that I have options not to go. I can send a letter, I can send a position paper, I can send an affidavit. And so we decided that a letter will be sent to the NBI. And then with regard to patas, I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita niyo naman yung mensahe
ng Pangulo Mm. na sinabi niya na ganitong So, makita nyo talaga yung relasyon ng Pangulo at Vice Pangulo. Wala na. Point of no return. Sabi na nga ni BP Sara. Wala nang pag-asa magkabalikan. Sagot naman ng Pangulo, never say never. Gusto pa niyang magkabalikan. Kung ako ang inyong tatanungin, sana magkabalikan pa. Kasi para tayong isang pamilya, malaking pamilya. Sila yung tatay at nanay. Mas maganda sana yung, kagaya ng dati ba na nagkakaunawaan. But napakasakit, Kuya Eddie, yung nangyari sa ating bayan.